Alas 4:45 ng madaling araw. Kumbinsido ang Kremlin na ang pinakamalaking banta sa kanila ay nasa 2,000 milya sa hilaga. Tumutugon sila sa mga balita tungkol sa pagbili ng US sa Greenland para harangin ang China. Dahil tiwalang na corner na ang Ukraine, tinanggal ng Russian High Command ang kanilang pinakamahusay na air defense assets sa Crimea. Inilipat nila ang mga ito sa Murman region para magpakitang gilas sa Polar Circle. Itinataya nila ang lahat sa akalang hindi mapapansin ng Kiev ang biglaang butas sa depensa ng Black Sea Fleet. Ngunit nagkamali sila. Agad na nasagap ng NATO Electronic Intelligence Aircraft na umiikot sa Black Sea ang biglaang radio silence. Maikli at malupit ang ipinadalang encrypted signal sa Kiev. Bukas ang pinto. 20 milya mula sa baybayin ng Crimea, sinagot ng Ukraine ang katahimikang iyon gamit ang isang multo. Isang magura 55 Sea drone ang humahati sa malalaking alon. Ngunit hindi ito isang karaniwang suicide run. Sa loob nito ay may bit-bit na 4 na fiber optic FPV drones. Tahimik silang kumikilos para atakihin ang puso ng Russian Naval Drone Base, habang ang mga gwardiya ay nakatingin sa hilaga. Ang atensyong naibuhos sa Arctic ang nagbukas ng pinto. Ngunit kailangan pa ring ihatid ng magura ang bomba. Alas 4:30 ng madaling araw, inilunsad ang magura 55 mula sa layong 400 metro. Gumagamit lamang ito ng inertial guidance para mapanatili ang radio silence. Ang mga alon na nagtatago sa drone ay siya ring humahampas sa katawan nito, na nagbabantang sirain ang mga electronics sa bawat bagsak ng tubig. Para sa operator sa Odessa, isa itong matinding marathon ng pagkontrol. Kailangang labanan ng agos at hangin para mapanatili ang multo sa tamang landas. Ngunit ang pagtatago sa dagat ay isang mito lamang kapag kaharap mo ang isang Russian Nebo-M coastal radar complex. Ang dambuhalang ito ay kayang tumunton ng isang hypersonic missile sa layong 250 milya. Sa technical na aspeto, ang magura ay masyadong maliit at mababa para marehistro sa radar. Ngunit dahil maalo ng dagat, ang bigat ng drone ay lumilika ng isang kakaibang pattern sa tubig. Isa itong digital scratch sa glass screen ng radar operator. Hindi ito isang solidong lock, ngunit sapat na para mag-trigger ng alarm sa barkong Dmitry Rogachev, isang Project 22,160 patrol ship. Hindi nag-atubili ang kapitan. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit alam niyang hindi yon dapat naroon. Ilang sandali pa, umilaw ang flight deck ng Rogachev at lumipad ang isang CA-27 Helix helicopter. Ito ang Hunter sa dalawa. Mabilis itong lumipad patungo sa target sa bilis na 100 at 40 knots. Handa itong maghulog ng mga RGB-NM, isaso na buwis, mga lumulutang na mikropono na nakadisenyo para makinig sa tunog ng makina. Nakita ng Ukrainian operator ang telemetry spike habang papalapit ang helicopter. Ayon sa standard procedure, dapat ay umatras na siya o mamatay. Sa halip, ginamit niya ang dive mode. Sa isang pindot, pinuno niya ang ballast tanks ng magura, dahilan para lumubog pa ito lalo hanggang sa tanghing communication antennas at camera na lamang ang nakalantad. Kasabay nito, lumipat ang comm system sa isang mesh radio network. Habang binobomba ng mga Russian ang ire ng jamming noise, ang signal ng drone ay nagsimulang mag-hop ng frequency 500 beses bawat segundo. Tumama ang mga sonobuoy sa tubig. Ngunit wala silang narinig, kundi ang ingay ng karagatan. Ang magura ay tuluyang nakalusot, invisible, tahimik, at ngayon ay 20 metro na lamang mula sa bungad ng harbor. Nakaabang na ang patibong. Alas 4:52 na madaling araw, narating ng magura 55 ang terminal waypoint nito sa Crimea. Nagpadala ang operator ng Pulse Command at ang Sea Drone ay sumailalim sa isang mechanical na pagbabago. Bumukas ang mga dorsal panels nito at inilabas ang isang pneumatic launch rail. Ito ang sandali na ang Ghost Boat
ay naging pinakamaliit na aircraft carrier sa mundo. Sunod-sunod na inilunsad ang 4 na Queen Hornet FPV drones sa langit, habang sumisigaw ang kanilang mga rotors sa taas na 150 talampakan. Ngunit hindi ito mga karaniwang radio-controlled toys. Bawat drone ay may nakakabit na microfilament fiber optic cable, isang tali na kasing nipis ng buhok ng tao na nagkokonekta sa kanila sa mothership. Sa Pampang, sa wakas ay nagising ang Russian Air Defense Grid. Nakita ng radar operator sa loob ng isang Pantsir S-1 vehicle ang 4 na low-altitude contact sa kanyang scope. Hindi siya nagatubili. Ang Pantsir ay isang dambuhalang machine na idinisenyo para pumatay ng cruise missiles. Isang 5-7-6 missile ang pinasabog na umaabot sa bilis na Mach 3 sa loob lamang ng 2 segundo. Ito ay isang math problem na hindi kayang lutasin ng drone. Tinamaan ng missile ang unang Hornet sa layong 1.5 milya at naging confetti ang plastic drone. Isa nang bagsak, 3 na lang ang natitira. Napanghiti ang Russian operator at binuksan ang kanyang Krasuka 4 electronic warfare suite. Pinuno niya ang ire ng jamming noise para maputol ang lahat ng Wi-Fi connection hanggang Turkey. Inasahan niyang babagsak ang natitirang 3 drones na para mga lasing na ibon. Ngunit hindi sila bumagsak dahil hindi mo kayang i-jam ang liwanag. Habang sumisigaw ang mga jamming signal ng Russia sa kawalan, ang mga Ukrainian pilots ay nakakakita ng malinaw na 1080p video feeds sa pamamagitan ng kanilang mga fiber optic cables. Nakikita nila ng malinaw ang Pantsir battery na nakalantad sa Pampang. Nagsagawa ang mga piloto ng split S maneuver. 2 drone ang humiwalay pakanan at pakaliwa para lituhin ang radar ng Pantsir. Habang ang 3 drone, ang Hunter, ay bumaba ng sagad sa antas ng mga puno. Nagpaputok ang mga autocannons ng Pantsir ng mga 30mm shells. Ngunit nalito ang system sa dami ng target. Binaliwala ng Hunter drone ang electronic chaos at direktang ibinagsak ang warhead nito sa spinning radar dish ng Pantsir. Hindi nawasak ang buong sasakyan, ngunit nadurog ang antena nito na agad na nagbulag sa dambuhala. Ang system na nagkakahalaga ng $15 milyong ay naging isang mamahaling truck na lamang na may sirang radyo. Alas 4:50 ng madaling araw, inilabas ng Russian base commander ang kanyang alas. Napagtanto niyang ang fiber optic drones ay nangangailangan ng isang stationary launch platform sa malapit. Ipinadala niyang isang project 21,900 at 80 Grachonok patrol boat para hanapin ang mothership. Ang 140 toneladang barko na ito ay particular na ginawa para sa anti-sabotage operations. Ang Magura 55 ay nasa isang tactical straitjacket. Hindi ito makagalaw para tumakas nang hindi napuputol ang mga masaselang fiber optic wires. Para itong isang sitting duck sa gitna ng dagat habang papalapit ang patrol boat. Ang mabibigat na 14.5mm machine guns ay nagsimula ng magpaulan ng bala sa tubig. Nahaharap ang Ukrainian operator sa isang mahirap na desisyon. Iligtas ang bangka o isakripisyo ang isang drone para iligtas ang reyna. Pinili niya ang huli at inutusan ng 3 drone na harangin ang patrol boat. Ang labanang ito ay naging mismatch ng physics. Sinusubukan ng mga Russian gunners na tamaan ang isang target na kasing laki ng pinggan na gumagalaw sa bilis na 90 milya bawat oras. Binaliwala ng drone ang mga bala at nagsagawa ng vertical dive sa bridge ng Grachonok. Ang epekto ay surgical. Sumabog ang drone sa command deck ng barko. Hindi nito pinalubog ang barko, ngunit ang pressure ng pagsabog sa loob ng cabin ay agad na nagpabagsak sa mga crew at sumira sa navigation consoles. Ang patrol boat ay biglang lumingon ng marahas, habang ang mga tauhan nito ay hindi na makakilos. Ang mabigat na cavalry ay tinalu lamang ng isang lumilipad na plastic toy. Alas 4:50 ng madaling araw, umabot na sa breaking point ang Russian command center. Dahil bulag na ang kanilang radar at lumpo ang kanilang patrol boat, nagpanic sila
at naglabas ng scorched earth solution. Mula sa Jankoy Airfield, isang Iskander-M tactical ballistic missile ang pinasabog patungo sa stratosphere. Ito ay isang sandata na idinisenyo para patagin ang mga city blocks. Ngunit ngayon ay ginagamit para huntingin ang isang maliit na fiberglass boat. Ang $3 milyong na missile ay bumagsak sa bilis na Mach 6 sa huling lokasyon ng Magura. Isang dambuhalang fountain ng tubig ang tumalsik sa ere, na yumanig sa sahig ng karagatan. Ngunit ang pag-atake ay isang malaking kabiguan. Tapos na ang launch cycle ng Magura, 55 at malayo na ito sa pinagsabugan. Hindi na ito isang bangka. Isa na lamang itong lumulutang na spool holder at ang mga fiber optic wires ay nananatiling buo. Sa loob ng base, ang sitwasyon ay naging ganap na anarchy. Ang mga Russian electronic warfare officers ay itinaas ang kanilang mga jammers sa maximum output. Sa ibang pagkakataon, ito ay magpapabagsak sa anumang drone sa paligid. Ngunit ngayon, ang batas ng physics ay nasa panig ng Ukraine. Ang fiber optic cables ay nagsisilbing tunnel sa gitna ng interference na naghahatid ng kristal na linaw na 1,080p video. Ang operator sa Odessa ay hindi nakikipaglaban sa static. Pinapanood niya ang isang high-definition livestream ng kawalan ng kakayahan ng Russia. Sa lens ng drone, kitang-kita ang panic. Ang mga naval infantry ay nagpapaputok ng kanilang mga AK-12 sa hangin. Ngunit parang sumusubok silang humuli ng langaw gamit ang chopsticks habang may lindol. Ang natitirang Pantsir S-1 ay hindi makakuha ng radar lock dahil sa gulo sa paligid. Ang mga drones ay mabilis na lumusot sa mga bala at dumretso sa main complex. Binaliwala ng operator ang mga tumatakbong sundalo. Mas malaking target ang kanyang hinahanap. Nag-zoom ang camera sa primary target. Isang reinforced concrete hangar sa dulo ng pier. Naiwang bukas ang mga blast doors nito dahil sa pagmamadali ng mga Ruso. Kinumpirma ng intelligence na ito ang pugad ng mga attack drones ng Russia. Sa loob, nakita ng operator ang jackpot, mga tumpok ng high explosive warheads sa tabi ng mga fuel drums. Ang mga Ruso ay hindi sinasadyang nag-imbak ng sarili nilang mitsa. Alas 4:59 ng madaling araw, ang feed mula sa lead drone ay naging stable para sa huling sandali. Ang hangar ay mukhang isang dambuhalang bibig ng semento at bakal. Isang opisyal ang nakitang nakatayo at nakatitig sa kamera. Tila na pagtatanto na ang kanyang karera at buhay ay matatapos na sa isang pixelated blur. Nakatuon ang operator sa Odessa sa isang punto. Ang mga crates ng 400 libra warheads para sa mga Lancet drones. Ito ay isang target na kapag tinamaan ay magdudulot ng isang biblical na pagsabog. Pumasok ang drone sa pinto ng hangar sa taas na 5 talampakan lamang. Wala ng electronic countermeasure o dasal na makakapigil sa physics. Ang $250,000 na ghost boat at ang mga fiber optic beast nito ay nalamangan ang $1 billion na defense grid. Napuno ang screen ng kulay abong bakalang warhead crate. Namaya pa ang video feed. Ngunit nagsisimula pa lang ang aksyon. Ang warhead ng drone ay tumama sa munition stack sa bilis na 90 milya bawat oras. Naglabas ito ng jet ng molten copper sa puso ng Russian stockpile sa bilis na Mach 25. Ang unang pagsabog ay maliit lamang, ngunit sapat na para simulan ang totoong kaganapan. Sa loob ng milliseconds, ang mga Russian warheads ay sabay-sabay na sumabog. Ang resulta ay isang textbook example ng isang catastrophic chain reaction. Ang pagsabog ay nag-vaporize sa mga fuel drums at lumikha ng isang pressure wave na sumira sa mga pader ng hangar na parang basang karton. Ang bubong ng pasilidad na tumitimbang ng ilang tonelada ay tumalsik sa langit sa isang column ng apoy na keta hanggang Sevastopol. Ang shockwave ay nagpatag sa mga bakod at nagtapon sa wreckage ng patrol boat pabalik sa dalampasigan. Sa eksaktong 30 segundo,
ang isang naval base na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong ay naging isang crater na lamang. Ngunit ang pinsala sa kagamitan ay wala kumpara sa psychological trauma na idinulot nito. Para sa Russian Black Sea Fleet, ito ang huling pako sa kabaong ng kanilang kumpiyansa. Una nilang nawala ang flagship na Moskva, pagkatapos ay ang Ivanovets at Caesar Kunikov. Ngayon, nawala rin ang base na dapat ay nagpoprotekta sa kanila. Lumilika ito ng isang siege mentality sa mga Russian command. Ang mensahe mula sa Kiev ay nakakatakot. Walang ligtas na lugar. Hindi sa tubig, hindi sa pampang, at hindi sa likod ng inyong $1 billion na electronic walls. Sa aspeto ng geopolitics, isa itong disaster para sa Kremlin. Pinatunayan lamang nito na ang Russia ay nagdurusa sa imperial overstretch. Sinububukan nilang i-checkmate ang NATO sa Hilaga, ngunit sila ang na-checkmate ng isang garage-built navy sa timog. Ang Russian military ay isang dambuhala na may mahabang braso, ngunit may glass jaw. Tingnan natin ang aspeto ng ekonomiya. Ginamit ng Ukraine ang isang Magura mothership at 4 na modified drones sa halagang $250,000. Bilang kapalit, binura nila ang isang $100 milyong na logistics hub at nagbigay ng matinding kahihiyan. Ito ay isang return on investment na nakakamangha. Ang aral para sa araw na ito ay simple. Sa modernong digmaan, ang innovation ay laging nananalo laban sa hardware. Maari kang magkaroon ng pinakamalaking missile sa radar. Ngunit kung hindi mo mapigilan ng isang plastic drone, talo ka na. Nagpatayo ang Russia ng kuta para pigilan ng isang hukbo. Ngunit nakalimutan nilang isara ang bintana para sa mga bubuyog. Ngayon, narito ang tanong para sa inyo. Sa pagpasok ng unjammable fiber optic drones, may kinabukasan pa ba ang Black Sea Fleet? O sila ay mga floating targets na lamang na naghihintay ng kanilang pagkakataon? Ipaalam ang inyong hula sa comments sa ibaba. At kung gusto ninyong makita ang iba pang engineering ng Ukraine, siguraduhin mag-subscribe. Hanggang sa muli!